Tumatakas yung isa. Nakita yung naging kapalaran ng kapatid niya. Natutong tumakbo. What's up mga kasama? Magandang umaga po sa inyong lahat yan. As always, nandito na tayo sa Kubo. Pero tinanghali tayo ngayon. Bakit kanyo? Kasi dumaan ako dito sa bakery, dito sa barangay namin. Bumili ako ng pandesal. Hindi dito nakalagay ito sinalin ko lang kasi marami kong binili. Iniwan ko yung iba dun sa nanay at tatay ko. At yung may-ari ng bakery na yan, kamag-anak namin, pinsan nung nanay ko. Ayun, napakwento. Kaya ayun, 7:10 na. Pero legit yung pandesal ni Kuya Cesar. Sarap. Napakwento. Yun, yan ang isa sa maganda dito sa probinsya. Isa sa maganda sa wala kang amo. Hindi ka nagmamadaling pumasok sa trabaho. Well, may amo ko, pero malayo. Hindi ako kayang pagalitan. Soon, mawawala na yung amo na yan. Yun nga. Pwede mong gawin ng gusto mo. Hindi ka kumbaga, wala ka na sa rat race. Hindi ka na nagmamadaling pumasok sa trabaho. Hindi ka na nagmamadaling ayun, yun nga. Kaya sabi ko kanina, masarap nung hindi ka pumapasok sa trabaho. Wala ka nang pinapasok. Wala ka nang amo. Wala nang nagdidikta sa'yo kung ano gagawin mo, diba? Ikaw ang boss. Ako ang boss dito. Yan. Problema, wala akong tauhan. Pero mas maganda ngayon, di ba? Walang tauhan. Walang sakit ng ulo. It's just me and nature. Nature. Yan. Ano ba gagawin natin yan? Dinala ko sanang maagang dumating ngayon dito kasi teka, kuha pa tayong pandesal. Kasi magdidilig sana tayo ulit. Kaso tinanghali tayo. Pero susubukan pa rin natin magdilig. At masarap ang baon natin ngayon. Titingnan na natin yung kinatay nating rabbit kahapon. Pinagtira ko ni Utol. Yung nakakainan natin yan. Magra-rabbit mukbang tayo. So, ano pa hinihintay natin mga kasama? Let's go! Yun mga kasama, nakatapos din na pagdidilig. Hindi ko na pinakita kasi madalas nyo na nakikita yun. Magsawa na kayo. Habang nagdidilig ako, may na-realize ko na after kapag namatay na yung mga puno ng sili natin, kamatis, hindi na ako magtatanim ng kamatis. napakahirap mga kasama. Pero habang nagdidilig ako kanina, yan, kinuha ko na rin yung ibang mga hinog. Siguro mga nasa more than 1 kilo to. Di ba? Ayos. Kung araw-araw o every other day nakakakuha ka ng ganyang karami, hindi ka nabibili ng sili. Mukha kong sili. Kamatis. Yan. Hindi ka nabibili ng kamatis. At magdadala ko iiwanan ko yan sa bahay ng parents ko kasi marami pa kaming kamatis doon sa bahay namin, sa bayan. Tapos pag siguro nakapitas ulit ako bukas, bibigay ko na lang sa sa mga kapitbahay namin. Hindi ko naman talaga intention magbenta ng kamatis. Pero saktong-sakto to kasi baon natin yung, sabi ko nga kanina ng umaga, yung pagdating ko dito, baon natin yung nilutong rabbit nung kapatid ko. Titikman natin siya. May dala tayong kutsara, salted egg,
imamatch natin doon. Saka lagyan natin kamatis, syempre, saka sili, pampagana. At iinit ko lang. Tapos mamaya pakita ko sa inyo. Yun mga kasama. Teka, punos muna tayo. Mainit. Pero yun nga, mainit na ang ating rice. Right. Sabi ko nga mainit eh. Tingnan na natin. Excited eh. Tingnan yung laman niya. Oh. Teka lang ha. Madulas eh. Yan. Oh. Sausaw na. Huwag mo na natin sausaw. Titikman mo na. Ngayon lang po ako makakain ng rabbit. Second time ko. Yung isa, ano ba yun? Ay, kaldereta. Kinaldereta. Pero first time ko makatikim ng ganito. Yung walang sahog. Walang mga kung ano nung kasama yung Ricardo. Ingredients. Masarap. Oh, masarap. Alam mo yung karne niya, hindi maano. Ano bang masasabi? Para siyang drumstick. Karne na yung drumstick ng manok. Ganun yung karne. Oh. Ngayon, sausaw na natin sa pampagana natin. Oh. Oh, ha? Anghang. Kamatis. Masarap, masarap to. Legit tong rabbit na to. Yung kapatid ko, yung nagluto nito, yung bunso namin, ayaw kainin. Hindi raw niya masikmurang kainin. Ate. Sarap kaya. Lagyan natin ito. Kaya ako nagbaon ng salted egg. Baka kasi hindi ko magustuhan to eh. In case of emergency. Eh masarap naman pala. Lagyan na rin natin yan. Masarap. Bitin to. Dapat pala kalahating rabbit kinuha ko. Pagdadala ko yung anak ko. Yan. Yung anak ko hindi yan. Hindi maselan yun eh. Lahat kinakain. Nakakain na rin ng palaka yun. Siguro yung iba sa inyo hindi pa nakakain ng palaka. Anak ko nakakain na ng palaka yun. Pag nasusuya, atsara. Kay Mrs. kasama. Ayos yung atsara mo. Legit ang lasa. Nakachempo ka dito. Ang problema pala dito, hindi naman problema, ibig sabihin, ang ano dito sa karne nito, look, tingnan nyo, medyo mahirap siyang pirasuhin, pero malambot naman. Diba, kapit-kapit yung laman niya. May parte siya na yung hindi mahibla, tapos yung parte niya na mahibla, yan, ganyan, parang breast part, pero malambot. Isang oras daw in-oven nung kapatid ko ta. Sarap. Ano ba to? Hindi ako nagbibiro. Sarap talaga. Hindi showbiz. Sarap. Tapos may konting pulp siya na may taba. Ayan o. So masarap. At masarap. Titikman natin. Mas masarap to kung asaw-sawan toyo mansi. Kalimutan magdala ng kalamansi. Magtatanim tayo ng kalamansi dito. Yung grafted para madaling pakinabangan. Madaling mamunga. Ito naman yung laman doon sa malapit sa leg, sa batok ng rabbit.
Oh, tingnan nyo naman yung karne na yan. White meat. Sausaw. Ito matigas. Ito matigas. Ang palte ba to? Hindi malaman ko ano palte. Ito nga, isa malapit sa batok, yung sa backbone. Matigas yung karne niya. Para siya, no? Para siyang breast part ng chicken. Kaso, mas malinamnam. Yung breast part ng chicken, walang lasa eh. Ito malinamnam. O dahil sa ano? Bagay, hindi naman minarinate ng matagal to eh. Ito pa hindi natin. Ito. Excuse me. Yung leg. Tignan mo. Ba't pa ganito? Ayun. Yung leg. Isang part ng chicken na paborito ko yung leg. Yung laman sa leg. Tikman natin. Parang chicken. Parang chicken. Parang lasa nung laman ng neck ng chicken. Pero mas malinamnam. Mas malinamnam. Saka mas marami. Yun. Ibig sabihin. Mas maraming laman. Sayang. Konti lang nakuha ko. Di bale, pag nagkatay ulit. Ano ba susunod na may birthday? Malapit na. O ganyan dito sa probinsya, di ba? Pag may birthday, nagkakatay daw ng may buhay. May buhay naman yan. Kahit kapitbahay lang, katayin daw pag may birthday. Ha? Tatapusin ko lang to. Tapos, magkita-kita tayo mamaya. Yun, mga kasama. Yan, nakatagpos na naman po tayo ng isang araw. At medyo productive. Nakapagdilig tayo. Sumakit ang mga kalamnan natin. Tulad nga sabi ko kanina, nung kumakain tayo. Next time, hindi na kamatis ang itatanim ko. So next time, hindi na ganun kadami. Ano yan eh. Part yan ng learning process natin. Ngayon, alam na natin. Pasampu-sampu lang yan. 10 punong kamatis, 10 punong sili, yung mga tipong ganyan. Pansariling gamit natin. Tapos doon sa part ng may part dito sa may fish pan na iano natin, itataniman na lang natin ng mga fruiting trees. It's either grafted or dwarf. Yan, para madaling pakinabangan. Madaling mamunga. Ilang taon lang mamumunga na. Mga 1 to 3 years daw namumunga na yung mga ganun. Yun lang. So tapos na naman po ang isang araw natin. At sana po nag-enjoy kayo, lalo na sa Shibugan session natin. At magkita-kita po ulit tayo hopefully bukas. Baka sakaling maisama natin ang kasama family kasi wala daw pasok sa school. So sana nga maisama natin. Sana po magkita-kita ulit tayo bukas. See you mga kasama.